Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa Islam, ibabahagi na naman po natin sa video ito ang papatungkol sa tinatawag na sujud al-tilawah. Ano po ba ang sujud al-tilawah, mga kapatid sa Islam? Ito po ang sujud kapag po tayo ay mayroong nadadaanan na mga simbolo sa banal na Quran na nagpapahiwatig na tayo ay magpapatira pa. At ano ang halimbawa dito, mga kapatid sa Islam? Katulad na lamang ng halimbawa, nagbabasa tayo ng Quran. Halimbawa, nagbabasa ako ng Quran, itong sa surah, tinatawag na surah Al-Alaq, na sinasabi dito, فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهْ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. So dito, mga kapatid sa Islam, mayroong sujud al-tilawa dito na inyong makikita. Kung inyo pong nakikita itong sign na yan, at mayroong line na guhit na ibig sabihin na tayo po ay magpapatira pa. Kapag ito ay ating nadaanan, kung tayo ay nagbabasa ng Quran, ay tayo po ay magpapatira pa ng isang beses. Halimbawa, at ganito, كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. So ilalapag natin ang Quran kung saan mas mainam na lalapagan na nasa ibabaw, ilalapag natin at tayo ay magpapatira pa ng isang sujud. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Meron ding sunna rito na bibigkasin na mas mahaba, subalit para mas magaan ay sapat na yung Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. At tayo ay hindi na magbibigkas ng Allahu Akbar sa pagbangon. Gayon din, mga kapatid sa Islam, kapag po tayo ay nagsasala at nadadaanan natin ito, halimbawa, nagsala ako, فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهْ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Ang gagawin natin, mga kapatid sa Islam, ay tayo ay magsusujud diretso, na hindi na po tayo magruruko. Kadalasan ito ay nangyayari kapag higit lalo sa pagbabasa, kapag sa tarawih o sa tahajjud, kapag buwan ng Ramadan, maraming mga sujud al-tilawa na madadaanan sa banal na Quran. Ngayon, ang gagawin mo o ang gagawin ng imam, siya ay magdiretsong magpapatira pa. Sabihin niya, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar. At dito, mga kapatid sa Islam, pwede tayong magdagdag ng sura. Halimbawa, pwede tayong magdagdag ng mga sura at saka tayo magruruko. O kaya, pwede na rin, pagkagaling natin sa sujud al-tilawa, pagbangon natin, ay diretso na rin tayong magruko. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban barak. At tayo ay magsusujud. Ganun po ang halimbawa ng tinatawag na sujud al-tilawa. Ang tanong rito, mga kapatid sa Islam, ang sujud al-tilawa, ito ba ay wajib? Ito ba ay obligado na magsujud tayo? Ayon po sa ating mga pantas, ang sujud al-tilawa, ayon sa pinakatamang pananaw, ito po ay sunnah. Ito po ay sunnah. Kung tayo po halimbawa ay nagbabasa ng Quran, at nadaanan natin ang كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, at in-escape ko siya, hindi ako nagpatira pa. Nagkasala ba ako? Hindi po. Subalit, hindi mo nakuha ang sunnah. Anong ibig sabihin ng sunnah? Ang sunnah, kapag ito ay ating ginawa, gagantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag naman ito ay ating in-escape o hindi natin ginawa, hindi tayo magkakasala, subalit hindi natin nakuha ang reward ng sunnah.
Subalit ang pinakamainam mga kapatid sa Islam ay kunin natin ang sunnah, of course, sapagkat gagantimpalaan tayo doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang pinakamainam, na tayo ay sujud al-tilawa kapag nadaanan natin ang sign na ganito na makikita ninyo sa screen, na para siyang masjid sa huli at mayroong guhit na nagpapahiwatig na mayroong sujud na nakasulat dyan, at tayo ay magsusujud al-tilawa kung kaya natin. At kung hindi naman natin gagawin, ay wala po tayo ulit na pagkakasala doon. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.